Ayan mga paps, mayroon tayo rito ang YouTube app. Ito ay Honda Click 150i. Yan yung Honda Click 150i. Oh. Ang cover, head cover, yan mga paps, ay ano talaga yan, talagang bakal yan o alloy na pundido. Napakaganda po kasi yung mga unang gawa, no? Kasi kung ikukumpara sa mga bagong gawa, tinipid nila yung mga bagong gawa. Hindi na ganito, hindi na siya bakal, hindi na siya pundidong alloy. Ito napakatibay nito kahit ilang years. Nang 9 years na to, hanggang ngayon buhay pa rin, good pa rin. Ngayon mga papi, tuturo natin yung tune up, no? Timing, hindi tayo tumingin doon sa technique natin, kasi nga pag ganitong Honda Click, marami ka mang babaklisin sa radiator, magneto, fan. Ngayon dito, kapag naka-Honda Click kayo mga pap, mabilis lang i-accurate tune up pag ito ang gamit ninyo. Ganitong diskarte, makikita nyo ang timing nyan. Ayan, ang timing marking nya ng mga B1 mga pap, tundok na yan. At yung cam na naka-usli yan. Ayan. Yan. Naka-usli, di ba? Yan, ang tandaan diyan mga pap. Malalaman kung talaga naka-timing or yan mga pap, no? Kaya mga pap, kailangan may tamang bilang din yan na dapat counter clock, paluwag, pag ganitong mga motor. Yan, no? Tatiming natin, siyempre, ang una kasing bababa dapat dyan mga paps, yung exhaust. Yan, diba? Gumalaw na yung exhaust, gumalaw na. Tapos susunod yung intake. Pagtaas ng intake, yan, diba? Aabangan yung timing dito, ibabaw. Magulo lang yung video natin kasi hawak-hawak natin mga paps, no? Yan. Pag ganyan, naka-timing na yan mga paps. At pati yung marking dito, malalaman nyo na yan. Ayan, kailangan yung marking na yan, yan, nakaturo dun sa block, no? Sa ayan. Ayan mga paps. Sabayan na rin natin hinigpitan yung tensioner. Kasi ganito, nakakarga po ito 62mm. Kailangan po after ng 1 month, 2 month, chine-check nyo yung tensioner kasi lumuluwag yan. Kailangan hinigpitan ninyo at tune up, no? Para ma-accurate tune up, yan, gagamit ko yung feeler gauge. Yung feeler gauge na rin manipis, medyo malabo na yung ayan, 18mm o 10mm sa intake yan. Ito yung feeler gauge natin mga tools. So yan, at ayan, 8mm, 0.8mm yan. Yan, masikip na, dapat yan maluwag. At itong 0.15 or 20 dito sa exhaust, dapat maluwag yan. Yan, nagbago lahat mga pap, sumikip lahat. Ganyan po talaga pag nakarga, nagbabago yan. Malamig naman yan, pero kailangan ma-accurate timing natin, no? Yan mga pap, no? Kaya sa may mga motor na bagong karga, pag bagong karga, mga after 1 month or 3 weeks, kailangan nyo ipatune up ulit para pa-accurate, pa-check yung valve kasi nagtutukod yan, lumuluwag yan. Kaya nagiging problema, nagbabago po lahat yan mga pap. Kasi nga po, kumbaga naglapatan pala ngayon, yung lumabat, nagbabago yan. Okay, kaya po, diskarte yan, no? Yan timing, dito na, tinanggal lang natin yung crankcase cover, yan. Timing natin dito, at inigpitan yan. Yan po mga pap, no? Sana may matutunan kayo kahit konting tutorial lang ito.
konting basic lang ito pero napakahalaga nito mga paps. At yung payo natin, sana pag bagong overhaul or bagong top overhaul, kailangan ibabalik ninyo. Kung kayo may may-ari na motor, ibabalik po ninyo para ma-top overhaul, yung head bolt, yung valve clearance, tensioner, o naka-manual, para ma-accurate, para maiwasan yung sira. Kasi pag ginamit nyo yung ginamit na hindi nyo pinabalik or hindi nyo agad pina-check sa may mekaniko, magkakaroon ng problema. Yan po ay subok ko na dito sa shop. Kailangan bagong top overhaul, ibabalik nyo 2 weeks, 1 month, 2 month, ibabalik nyo yan para ma-accurate. Ito halos nagtutuman na to, kaya nagbago lahat. Yung exhaust medyo maigpit, tumukod na yung intake, wala nang laro. Kaya medyo lumagatik siya. Kaya kailangan talagang inuulit. Okay, ito po ay Honda Click V1 150i. Matagal na ito, halos na 9 years na, running to 10 years. Buhay na buhay pa rin, maganda makina, matibay. At yung cover talagang matibay, oh. Okay, tunapin na natin. Papakita natin sa inyo mga paps. Sabihin niyo niloko-loko ko kayo. Bigyan natin. Yan mga paps. Yan, yung tools natin. Dapat 0.8 ang ginamit natin, sukat, no? Kailangan malinis yan, no? Yan, 0.8, sakto yan. Next, intake po yan mga paps, ha, intake. Ngayon, exhaust naman 0.15 ang gagamitin natin. 0.15 mm, yan ang mm yan, ha. Yan. Ito na yan. Oh. Gamit natin, ha. Kailangan eksakto yan. Hindi siya maskip, hindi siya maluwag. Yung eksakto lang. Kailangan maayos. Okay. Yan, papa. So, yan. Yan na mga papa,
na timing na natin. Ito ay 0.8 mm. Ito 0.15 mm. Tiniming natin dyan sa exhaust. Pauikutin natin ulit. Yan. Yan. Ano nga pa? Dito pa lang mga pap, nalalaman na timing. May marking kasi yung mga B1. Yung mga bago ngayon wala na. Okay na. Sakto na yan, filler gauge na yan. Pasok na yan. Yan na mga papa, ganyan po pagta-timing yan, no? Huwag niyong kakalimutan, higpitan. Uli, final higpit, yung bolt na yan. Pag bagong top overall, pag chinik niyo yan mga paps, kailangan yung higpitan niyo uli yan. Para okay. At yung sa ilalim, yan. Okay. Okay na yung mga papa, ano? Okay.